And we have to rationalize and we have to change our policies regarding po dun sa deployment ng tao. Kasi ang sasabi ko nga, we need more people on the ground. Marami po kami talagang kulang. And to be honest, sir, talagang ang gusto po natin, talagang ibaba yung mga tao natin or very strict our police procedures natin. Marami po tayong kinasuhan na moonlighting na police natin. It all started in Alabang when we see two staff personnel na nandun po being used as a security. And dahil po nga doon, bakit nangyayari doon? And we have to rationalize our people, we have to account them, we want to make sure. And with regard po doon sa iba, hindi lang lahat po tinanggalan po natin because we don't see any threat dun sa mga bantao. At ang sinasabi ko nga, kung meron pong reason, ibibigay po natin. Second, But in the case of the Vice President, do you think may threat sa kanya o wala? sir, wala po siyang threat. Wala po kami nakita. He's being loved by our people. Ang sinasabi ko lang, second, ang security po ng ating Vice President is Are you under sure the... with his strong stand against the CPP, NPA, wala siyang threat sa buhay niya? Sir, ang may hawak po ng security po ng ating Vice President is the Presidential Security Command. It was issued on July 9. The security of the President and the Vice President lies on the Presidential Security Command. And we will not stop po if the General Morales from the PSC asks our help to ask for more personnel, then we will give po. And the one who's making the threat assessment is not anymore. It's the Presidential Security Command po. Well, alam mo, ilan bang iniwan mo doon na security kay Bibi? May 31 pa po. 31. Opo. Are the 31 remaining security of her own choice or ikaw ang pumili? No sir, hindi naman po kami because mayroon pong commander po sa kanya and it's being headed by a full colonel dun sa 31 na naiiwan po. And it's up to him, up to her po, yung babae po natin, to really choose yung mga tao natin. Hindi ko po alam yung details. What will happen is, sabi ko, you have to rationalize, we just need the numbers so we can deploy them dun sa mga tao sa ground. Okay. In behalf of the Vice President and in behalf of the Filipino people who want that our Vice President is properly secured and protected, can I ask you, for the record, that yung iniwan mo na 31, pwede ba nabigyan mo ng laya yung ating Vice President kung sino sa kanyang mga former security ang pwedeng iiwan mo? Kasi ang reklamo nga niya, may iniwan ka nga pero hindi niya kilala, hindi siya komportable. Baka pwede yung mga security niya na from Davao, na matagal na sa kanila, nakilala niya, komportable siya, baka pwedeng yun na ang ibigay natin. Kasi ang nangyari kasi, yung mga pulis na yun, kilala ko yun, mga tao ko yung mga pulis na yun, andito ngayon, inassign mo dito sa Krami or sa Region 4 ba yun? If you are for localization para effective ang ating kapulisan sa kanilang trabaho, baka pwedeng yung taga Davao na lang ilagay mo doon. I'm just appealing to you. I am not questioning your wisdom. Ako, just treat me as an ordinary Pilipino na gustong-gusto talagang masecure yung ating pangalawang Pangulo. Baka pwede naman na papiliin mo siya kung sino yung gusto niyang maiwan doon. Ilan ang tinanggal mo, Marvin? 75. Yung 75 na tinanggal mo, baka pwedeng, tapos may iniwan ka na 31. Sir, our chairman, can I make it clear first? No? Ang naiwan po sa kanya is 358 AFP personnel. And ang sabi ko nga, ang 106 does a complement. Wala na ko doon sa... Because, sir, it was being... Wala tayo doon sa AFP. We are just talking about PNP. Yung PNP lang pag-usapan dahil ang PNP yung close sa kanya dahil dati siyang mayor at yung mga local police ng Davao, yun yung dinala niya doon na security. Yun lang ang pag-usapan natin, yung local, yung police lang. Kung yung 31 na yun na iniwan mo, pwede ba na pagbigyan natin ang pangalawang Pangulo na pumili siya kung sinong gusto niyang ma-retain doon na 31. Walang problema. Kahit na hindi mo na ibalik yung 75 na tinanggal mo, okay na yun.
gamitin natin yun sa police visibility. Ako mismo, as former chief PNP, I am with you when you say na you need people on the ground. Alam ko pareho tayo. Ang tagal na natin gusto yung mga tao na yan na matanggal sa mga VIP security dahil para magamit natin. Pareho tayo ng paningin. Pero, yun lang, ako, bilang isang Pilipino na gustong mas pangalawang Pangulo, pwede ba na yung 31 na yun, bigyan mo siya ng laya na pumili na yung tinanggal mo, na dinala mo dito sa Region 4 na mga taga Davao, baka pwede yun nilagay mo para naman may peace of mind siya na sigurado siya na yung security niya ay talagang kanya. Yun lang, pag-iusap ko lang sa iyo. I'm not directing you as the chairman of the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. This is my personal appeal to you, being a Filipino. Kasi ayaw ko talaga na may mangyari sa ating pangalawang Pangulo. Pag yan ay naambos ng NPA at nagsipagtakbuhan yung mga security niya, nakakahiya tayo. Pero kung yung ibalik mo yung mga taga Davao na talagang makipagpatayan sa kanya, yung mga bukal, ay... Yun na po ang pumili dito. Bago na po ba sila? Chairman, no, hindi ko kasi nakita. It's only the 106, no, the personnel na talaga po kay VP in addition dun sa 358 na AFP. Ang 106 na yun, hindi po sila kilala. Ang sinasabi ko lang, we have to reduce our personnel. Based dun sa recommendation po ng PSBG commander, I have to talk to these people and talk to the chief of staff of the VP kung tama po yung numbers, no? But if you ask me for the details, I don't know these people, hindi ko po sila kilala, kung sino po naiwan. Ang sinasabi ko lang, this is inadequate na 31 po ang ibigay namin. But if kung sinasabi niyo po, it will help, then let it be po. Hindi mo po kami nag-argumentative with regard po sa security. If it will help, if we can add, it really depends on the VP, of course. Yung head po ng security niya, yung PSC po, si General Morales, then let it be po. Paki-check naman na GPNP kung itong mga naiwan, choice ba niya? Tama yung sinabi ni Chairman Bato. Choice niya ito o kayo ang pumalit bago na po itong mga to? Chairperson, hindi ko po, number one, I don't have yung kilala po. Ang sinasabi ko lang, out of the 106, kasi I assume lahat yung tao niya po, yung 106 na yun. Then, ang sinasabi ko, I have to reduce based dun sa recommendation natin na wala po siyang threat. Kasi, ang sabi ko nga, ang PNP is just an augmentation of the security being given by the Presidential Security Command. Kung sinasabi po natin na makakatulong po, then let it be, and we will help in securing the Vice President po. Wala na bang naka-deploy ngayon na PSPG sa mga negosyante lang? Ang sinasabi ko, sir, may mga high threat po, but pinatanggal ko po. If you will look at the numbers, pinatanggal ko po lahat. Basta ako, General Marvel, high security threat pa rin yung ating pangalawang Pangulo. You may question my opinion, but that's my own opinion. I know her very well. Kailangan talaga natin i-secure. So, yun lang pag-iusap ko, kahit na hindi mo na ibalik yung the same number na tinanggal mo, palitan mo lang ibalik mo lang yung mga taga Davao na palagay ang kalooban niya, at tanggalin mo na lang yung hindi niya kilala na yung naiwan sa 31. I know, it's no longer your job dahil alam ko as Chief PNP, you will deal on policy statements na lang doon sa mga commanders mo on the ground. Hindi ka nagsasabi ko, ito tanggalin mo, ito iiwan mo. That's not your job anymore. Pero ito lang, I am just appealing to you, panirating ko lang sa'yo. Kung pwede, balik mo. Can I get your commitment? Of course, our chairperson. Thank you very much. Salamat. Senator Ruben Padilla, General Senator Bongo. Apo, mahal na tagapangulo, wala na po akong masasabi. Usapan na po yan ng isang dating PNP chief at ngayon ay kasalukuyan. Mahirap na pong pumasok dyan. Siguro po ang ating kaibigan. Thank you, Senator Ruben Padilla. Before, gusto mo pa marinig, pakinggan mo muna yung opening statement, Senator Bongo, before I will let you leave. At saka, go ahead, Senator Bongo. Your Salamat, Mr. Chair. Let me remind the PNP that in its operational procedures, only necessary and reasonable force should be used to accomplish the task of enforcing the law and maintaining peace and order. The operational manual of the PNP also states that the use of weapons are only in lethal approach and as a last resort if the suspect is armed and dangerous, or if there is unlawful aggression
or intention to cause severe injury, serious bodily harm, or death to police officers and other people. At so mga nakarang araw po, may reports po nakarating na meron po mga naka-deploy na SWAT team, no? PNP SWAT team in full combat gear. Naka-full combat gear sila sa palibot ng central compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. Nagdudulot po ito ng panic. Siyempre, lalong-lalo na po doon sa mga bata, sa mga estudyante, nagkaka-trauma po sila. As Vice Chairman po ng Committee on Public Order, hindi ba ang motto ng PNP is to protect and to serve? Serve who? Yun po ang mga katanungan natin. Kawawa naman. To scare. Not to scare po. Alam nyo naman, sir, alam nyo, lahat po yan. Panahon ni dating Pangulong Duterte, full support kami sa police, lalong-lalo na po in line of duty. Ikipagpatayan po kami sa inyo. Isa po sa ating isinulong nun, doblehin, taasan ng sweldo ng ating police, uniform personnel. We work with various executive agencies and the entire Congress na maisakatuparan ng pangakong binitawan. At dahil ako mismo, ako nautusan ni dating Pangulong Duterte noon na ipaglaban po ang uniform personnel natin. At hanggang ngayon, full support naman po kami sa inyo. Mahal na mahal po namin ang Philippine National Police, ang Armed Forces, ang uniform personnel. Ang atin lang po dito, sana po'y maging non-partisan kayo. Gawin nyo lang po ang inyong trabaho. Protektahan ang karapatan ng Pilipino. And every operation should be conducted within the bounds of law. Kawawa naman po yung mga pulis na no choice kundi sumunod lang po sa utos sa taas. Alam kong mas maraming pulis ang professional at magagaling. Alam niyo po yun. Dito lang kami to support the police, pero sana po maging maayos, maging patas at hindi maapektuhan lalong-lalo na yung mga bata. Yung mga bata na natotrauma po kung wala naman sigurong hindi naman po siguro terorista ang hinahanap ninyo. Yun lang po. Maraming salamat, Mr. Chair. Pinapalalahanan ko lang, gawin nyo lang po yung tama. Salamat po. Thank you, Your Honor, Senator Bongo. Alam ko how you love the PNP. Isa ka sa nagsumikap talaga na magiging doble ang sweldo ng PNP noong panahon ni Pangulong Duterte. Kaya maraming salamat. Yung tanong mo kayang issue about yung mga naka-SWAT uniform na nakatayo na parang na-terrorize yung mga tao doon sa malapit sa Kingdom of Jesus Christ. Andito si RD, pero 11, General Torre. Can you enlighten us what happened? Bakit nagkaganon? Maraming SWAT doon na naka-itim at pilit kinakausap ng mga tao, ayaw sumagot. Nakatakot ang mukha, ayaw daw, wala daw nameplate. Hindi daw nagpakilala kung sino sila. So, the more na intimidated ang tao sa presensya ng pulis na gano'n, ayaw malas na kausapin. Dapat friendly sila sa mga kababayan natin pag tinatanong. Sir, Yeah, go ahead. You have the floor. Thank you, sir. Good morning, sir. I take responsibility for the deployment of those personnel, sir. Actually, sir, hindi yan eksaktong kaharap, sir. Ang mga SWAT na yan, sir, tsaka sa gabi lang, sir, na ginagawa yan. Because kung titingnan natin, sir, there is a wanted person in the premises of the compound. Nakita natin noong June 10, in-attempt nating i-serve ang warrant at hindi nga, sir, napasok talaga, sir, dahil talagang napakalaki ng resistance. And we're just very conscientious na bawasan lang ang possibility na makatakas, sir. So, with the force that we saw last June 10, hindi sir malayo na talagang puwersa rin ang pwedeng gamitin dahil may resources nga naman talaga. In the past few weeks, sir, in these past few days, last week, napakaraming lumabas na mga trucks, na container vans, buses, na hindi na natin nati-check, sir, dahil sa kakulangan nating puwersa. So, Alam mo, Nick, General Torre, we are not questioning your mandate. Yes, sir. Mandato nyo yan. Yes, sir. Kahit na masama sa kalooban ng mga kababayan natin na hulihin si Pastor Kibuloy, but meron siyang existing warrant of arrest. Yes, sir. And that is your job as law enforcement officer. Gawin talaga nyo yan. Yes, diba? Ang akin lang, yung matakot yung mga taga-Davao na, ano ito?
minarsalo na ang Davao. Alam mo na yung tawag diyan. Yung sabi ni Senator Robin Hood Padilla, nagbablogger-bloggeran na kahit anong sinasabi na nilusob na ang Davao ng mga SWAT na nakaitim na walang pangalan, nakatakip ang mukha, ayaw magpakilala, tinatanong ng media kung sino sila, anong ginagawa, ayaw kausapin yung mga tao. Parang na-terrorize ang tao. Alam mo, nung nakita ko, Nick, nakita ko yung uniform nila, tiningnan ko talaga sa media, yung sa cellphone yung kanilang patches, yung unit. Nung nakita ko na RMFB-11, gusto ko sabihin sa mga tao na no cause for panic, mga tao natin yan. Mga local police natin yan. Kasi sinasabi nila, RMFB ba talaga yun? Or Yes, mga sir. galing sa ibang lugar ng police? RMFB, sir, galing sa RMFB-11. RSQ, sir. Kaya nga sabi ko, sana mga kababayan ko sa Davao, huwag kayong magpanik dahil mga tao natin, mga police natin yan. Baka mamaya team leader dyan, yung anak ko pa, na si Lieutenant Rack de la Rosa na opisyal lang RMFB. Kaya huwag kayong matakot, pero it is incumbent on your part na dapat bigyan ninyo ng advice yung mga police natin na kahit na nagpe-perform sila na kailang mandato, maintain to be friendly sa mga tao natin. Tinatanong sila ng media, ayaw magsagot. Sir, kuwan lang ito amin, yung police visibility lang ito. Wala ba kaming karapatan duty namin ito na mag-provide ng police visibility. Trabaho namin ito. Pwede naman lang sabihin ganun para huwag matakot ang mga tao, pero hindi nagsasalita, walang mga nameplate, ang mga mukha naka-cover. Kaya ang tao na intimidate. So dapat you should be there to normalize the situation. Huwag natin takutin yung tao. Yes. Pacify.